nung sinabi ni PRRD sa amin, marching orders, kung gusto niyo ito matapos, dalawang salita lang, good governance. O wala yun, paano pag wala yun ngayon? Diba? So we're very vulnerable kasi pinaglalaroan tayo ngayon ng CPP, NPA, NDF, and this means that our country is in grave danger right now kasi ang enemies of the state ay pinaglalaroan tayo at yung mga leaders ay kakampi nila. Doc, nakikita mo rin ba, halimbawa na lang, magpatuloy itong tactical alliance nila, kalaunan ba makikita mo na parang tawag nito, tatry rin din sila sa huli niyan, Oh, nakikita na naman natin na ngayon eh. Nakikita na natin ngayon, Admar, no? Nung nag-statement si President Bongbong Marcos tungkol sa pagtigil ng impeachment that he wasn't for it. Whether or not we believe that he means it is beside the point, di ba? Pero nung nag-statement siya ng ganon, naglabas ng statement ang Kamatayan Block, di ba? At ang sinabi nila, wala kang pakialam dito, Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos. Separation tayo of powers, di ba? So ngayon nakikita natin na pinapahiya nila ang president, di ba? They are going against him, and for sure may ginagawa na yan on yung pera na binigay nila, no, ng administrasyon na ito dito sa mga komunistang teroristang ito. Sigurado pumunta yan sa pag-fund ng terrorist activities nila sa mga NPA. So babaliktad ba sila? Definitely, kasi yan yung formula ng CPP, NPA, NDF. Now at the end of the road, ita-target muna nila isa-isa. Ita-target nila. Tapos, magsasow sila ng intriga. Kung pupunta kayo sa social media at hindi kayo nag-iisip, madali kayong pagalitin. Bakit bangit-ngit tayo sa mga Marcos at kay Romualdez? Hindi lang naman dahil sa issues eh. There are legitimate issues, pero ginagalit tayo at ang gumagalit sa atin ay ang CPP, NPA, NDF. Sigurado ako dyan kasi yan ang formula na yan. At bakit naman ginagalit yung kabilang side kay Inday? Di ba? Kay Vice President. Kasi nandyan ang CPP. Kung naglabas na nga ng unqualified na decision, di ba? Ang COA, ibig sabihin, malinis ang Office of the Vice President sa finances niya. Di ba? Pero tinutuloy pa rin nila yung pagsisinungaling nila. Sila pa may hawak ng media. Marami sila sa media. Tapos yung media pa ni Martin Romualdez, nagsanib puwersa. Diba? So, ginagalit nila ang mga tao kay Marcos, ginagalit nila ang mga tao sa Vice President, hinahati tayo para magpatayan tayo. So, we are at each other's necks. Diba? You get what I'm saying? So, while this is a democracy, no, and we have our own beliefs, I would like to ask our mga kababayan natin to caution you na if you see na meron ng hate, ibig sabihin na na-agitate na kayo. Ina-agitate na kayo ng CPP, NPA, NDF. Dito nagsimula yung mga anak natin na tumangan ng baril dahil sa laki ng galit. So mag-ingat kayo. Mag-iingat kayo. At tumangan ng baril at dyan sila namatay. Libo-libo. Yan ang yan ang expertise ng CPP, NPA, NDF. Galitin tayong lahat. And to put hatred in our hearts so that talagang magngingit-ngit ka. Ang mahirap lang ngayon, nakakangit-ngit talaga ang gobyerno ngayon. Diba? So yun yung challenge dito. Paano yung legitimate na grievances mo? Totoo naman talaga yung sinasabi na yung suppression of rights, no, yung Bill of Rights, yun ang mahirap. Kaya naalala ko nung sinabi ni PRRD sa amin, marching orders, kung gusto niyo ito matapos, dalawang salita lang, good governance. O wala yun, paano pag wala yun ngayon? Diba? So we're very vulnerable kasi pinaglalaroan tayo ngayon ng CPP, NPA, NDF, and this means that our country is in grave danger right now kasi ang enemies of the state ay pinaglalaroan tayo at yung mga leaders ay kakampi nila. Ma'am, good evening. Naalala ko lang kung nandito lang si Pastor. Tatamaan talaga itong Makabayan Block sa mga punat, mga ni Pastor, mga reminders sa mga taga-gobyerno dahil kung maalala mo ma'am, matindi po ang suporta ng SMNet ni Pastor sa laban kontra CPP, NPA, NDF. Araw-araw po natin binobomba yan ng impormasyon sa information war sa programa natin noon
yung laban kasama ang bayan. Ngayon, ma'am, nakikita niyo po ba na nawawala, nasasayang yung efforts at ng momentum ng Duterte administration sa laban natin kontra CPP, NPA, NDF? Bago ko sagutin yan, MJ ha, yung kay Pastor, kahit yung pagmaniobra sa kanya, CPP yan. Kasi si Pastor, public enemy number 1 ng CPP, NPA, NDF yan. Yan ang track record ni Pastor. Nung kahit hindi pa uso nun, lumalaban na siya sa CPP, NPA, NDF. Hindi siya nagdadrama. Totoo yung paglaban niya sa teroristang organisasyon na ito. At saka siya pa nagbigay ng program sa NTF-ELCAC nung nandyan pa ako, ng yung laban kasama ang bayan na talagang napukaw ang isip ng mga kababayan natin at nagising. So, sa mata ng CPP, NPA, NDF, si Pastor ay kalaban. No? So, kaya gusto ko siya maging senator. Hindi na ako ang isang tao na naniniwala sa salita. Naniniwala na ako ngayon sa track record. No? So, napakaswerte ng Pilipinas. I-echo ko ang sinabi ni President Duterte, napakaswerte ng Pilipinas kung maging senator natin si Pastor Quiboloy. No? Nakikita natin ngayon na talagang pinipersecute siya. Sino ba yung mga pinipersecute ngayon? Yung mga talagang kalaban ng CPP at kaya nila kasi kakampi nila ang gobyerno ngayon, 'di ba? So, tinatanong mo kanina kung nasayang ba yung efforts natin. Minsan nararamdaman ko 'yon. At saka minsan parang pakiramdam ko, sana pala nagpahinga na lang ako. Dahil hindi tayo nagpahinga noon, no? Araw-araw si PRRD pati yung work ethic niya, araw-araw talaga wala nang weekends noon, nagbe-blend na yung araw namin noon sa NTF-ELCAC kasi gusto namin lilipad na ang Pilipinas, 'di ba? Wala na itong mga salot na ito kasi habang nandyan sila, hindi lilipad ang Pilipinas. So talagang kailangan magkaisa tayo dito. So tingin ko hindi naman. May times na nawawalan ako ng pag-asa pero hindi sa suma total hindi kasi maganda din kasi talaga ang nangyayari ngayon. Napakaganda na nangyayari na nakikita ko kasi nung nasa ELCAC ako, nung head ako ng communications, 'di ba? Strategic communications. So nung una napakahirap i-communicate kasi puro mga sinungaling tapos nandiyan pa sila sa media, 'di ba? So ibabash ka, etc. Tapos marami silang maskara, tapos yung massive na propaganda machine ng CPP, NPA, NDF na 5 dekada, biro makakalabanin namin 'yon, 'di ba? So nakikita ko napakahirap nung simula hanggang mamaya namulat yung taong bayan, 'di ba? So hindi na sayang. Hindi na sayang kasi walang halaga yung kamulatan. A mind that has been opened will never be closed. At hanggang ngayon, kasi may measures ako sa social media. Tahimik pa rin naman sila, sumusubok-subok. Pero kinakain sila ng buhay ng taong bayan. Hindi sila pinapakawalan. Kahit yung mga anak ko, no, mga taga-UP yan, ang kwento nila sa akin, Mami, wala na, they're not there anymore. No? Papasok-pasok sa classroom, magsi-speech, ganon. Pero parang tinotolerate na lang sila at pinagtatawanan. Wala na, hindi katulad nung time ko na tagal ko naniwala sa mga salot na yan, di ba? So, sayang ba? Hindi. Tingin ko hindi na sayang kasi namulat ang taong bayan. Tapos ang army, tuloy-tuloy, may mga nag-surrender, no? Tuloy-tuloy yung laban. Siyempre, mas challenging ngayon. It's more challenging kasi maraming corrupt na politicians and corruption is rampant, it's blatant, di ba? So it's harder to, napakahirap ng challenges na yan. Walang good governance, no? Yung flood control project, yung hunger tsaka poverty rates off the charts, di ba? So kung meron man yung GDP mataas, it's artificial because of the ayuda, all of that, no? So it's more challenging right now, but I don't think any of it was wasted.